Mag-react lang ko guys dito sa statement o pronouncement ni Secretary Boying Rimulya sa DOJ, no? Katong ingon siya nga dili nila pugnan ang Interpol nga mosulod diri sa Pilipinas, na aron sa pag-serve kuno kung ugaling dunay warrant of arrest nga ipagawas ang ICC. Pero before that, gusto lang ako ipahibalo sa inyo guys nga magtagalog ko karon, ha. Tungod kay nay mga request coming from Luzon area nga kung may mo magtagalog ko kay para masabtan po nila. Anyway, masabtan na to ng Tagalog, kasabot man ta na. So, I'll try my best nga magtagalog ta, no? Para makasabot po ang naa sa Luzon. Okay. Yun nga, nice kung mag-comment doon sa naging pronouncement ho ni Secretary Boying Rimulya na papayagan daw ng gobyerno ng Pilipinas na pumasok dito sa bansa, no, ang mga agents ng Interpol sakaling hilingin ng ICC ang assistance ng Interpol para dalhin yung warrant of arrest in case magpalabas ng warrant of arrest ang ICC, no, dito sa bansa. Now, nung narinig ko yon, medyo backstep ako guys, no, kasi medyo sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? May sarili tayong gobyerno, may sarili tayong batas dito. Hindi pwede gagawin nila yung gustong gawin nila na manghuli ng tao, no? Mag-aresto ng tao, no? Pero lately lang din, no, narinig ko yung interview ni Sherry Ann Torres ng ABS-CBN kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, no? Doon naintindihan ko yung sinabi ho ni Secretary Rimulya, no? May pagpapaliwanag ho si Secretary o Undersecretary Vasquez doon sa sinabi ni Secretary Rimulya na papayagan nilang pumasok dito, no? Papayagan, guys. So, hindi ibig sabihin na libre ng gawin ng mga Interpol kung ano yung gusto nilang gawin dito sa Pilipinas, no? May mga batas nga tayo, sabi nga ni Undersecretary Vasquez dapat sundin at hindi pwedeng sundin natin yung batas ng ibang bansa. Pakinggan ho natin ang interview ni Miss Sherry Ann Torres kay Undersecretary Raul Vasquez. Una, no, nating talakayin ay yung tungkol sa aksyon ng ICC na mag-imbestiga dito at maghingi ng permiso kung pwede silang mag-imbestiga dito. Yan ay request ng ICC mismo at kung ang gagamitin ng ICC ay yung mga proseso sa ICC mismo under the Rome Statute, ay hindi na ho tayo obligadong sumunod. Dahil po sa simpleng rason lang, hindi po tayo miyembro na ng Rome Statute o yung ICC. Yun po yung epekto niyaan. Kaya kung sila ay magpapadala by ICC itself, we cannot assist them in whatever manner. They cannot expect the government into extending any assistance sa kanila, particularly yung use ng coercive powers ng ating gobyerno. Kasi hindi na ho tayo saklaw sa treaty na yan, sa tratado na yan. Pero paano kung nandun na tayo sa punto na, sige, hindi tayo, kumbaga, mag-oobliga bilang isang bansa o bilang isang gobyerno, sir, na tulungan sila, hanapin itong mga kailangan na interviewin, ano po. Pero, sir, ang definite is, hindi rin naman sila pipigilan oras na pumasok po sila dito. Tama po ba? Kung opisyal na papasok sila, they cannot expect anything from the government. Because we are not obliged to extend to them anything, as we are no longer a member of the Rome Statute of the ICC itself. Ang nabanggit lang ng ating mahal na kalihim, Boying Rimulya, at saka pati na rin ang ating Solgen na si Maynard Guevara, ay hindi rin sila pipigilan. Kasi nga sa International Committee, there is freedom of movement naman and right to travel, no, but once they perform illegal acts, they will be meted with penalties. They would be charged accordingly kasi wala ho silang
karapatan na gumamit ng poder ng gobyerno dito sa ating teritorya under the concept ng Philippine sovereignty at independence. Ano ang pwedeng sabihin, ano ang pwedeng gawin para masabi, Yusek, na illegal act? Well, for instance, mag-aresto sila, wala silang karapatang mag-aresto. Pangalawa, manghingi sila ng mga coercive powers, subpoena or whatever. Hindi po pwede ho yun dahil ho, ang ating gobyerno lamang ang merong karapatan na gumawa yan sa loob ng ating teritorya sa basbas ng ating Philippine sovereignty at independence. Yusek, pakiclarify nga po ito kasi ang mga nakikita din namin sa balita, merong lumabas nang sinasabi daw umano ng Department of Justice ay hindi papayagan o hindi pipigilan. Ito yung pagdating na sa aspeto na ang gagalaw na ay ang Interpol para arestuhin yung mga inaakusahan dito nga sa war on drugs. Pakiklaro nga po, Yusek, ito ba ay i-recognize ba ng Philippine government itong anumang komunikasyon ng Interpol, ng ICC kung sakali gamit ang Interpol? Huwag nating i-confuse yung ICC at saka Interpol, Sherian. Magkaiba po yun. Sa ICC, ayan isang tratado na hindi na tayo saklaw. Kasi nag-withdraw na nga po tayo Matagal na po yan. Taon na yung nakaraan. Ang Interpol naman yan ay miyembro ang Pilipinas at 190 plus countries ang miyembro diyan. Yan ay meron tayong obligasyon na makipag-cooperate in police investigation and enforcement. Let me just state na yung Interpol ay wala ring karapatan na mag-aresto dito sa atin. Dahil ang sabi ko nga kanina, ang ating gobyerno lamang ang merong poder para mang-aresto at gumawa ng mga lahat ng bagay na coercive powers, kumbaga, ang obligasyon lang ng Interpol, meron tayong central authority din kasi dito sa Pilipinas, Interpol Central Authority, na that's a government agency na yaan ay tumutulong at makipag-coordinate para kung anuman na may arrest warrant na inisyu ng judicial authorities sa isang member state as well na nag-request diyan ay ang Interpol ay mag-i-issue yung mga iba-ibang notices na tinatawag. Iba-ibang klase ho yan yung mga pwedeng hingin nila. Sa ngayon sa pagkaalam ko wala hong anumang notisya na ginawa ng Interpol. Ang meron lang ay request ng ICC itself. Pinadaan sa DFA sa pamamagitan ng diplomatic channels. Pero ang sa Department of Justice naman, dahil nga sa kadahilan ng hindi na tayo saklaw, we are no longer bound under the treaty, the Rome Statute. Therefore, yung request ng ICC itself through the DFA, it would just be, I guess, noted or no action. Kasi it's up to them kung anong gusto nilang gawin. At saka nabanggit ni Soljan Maynard na pwede naman sila mag-interview ng Zoom, whatever. Kasi this is a free country. Ang Pilipinas po ay one of the freest and with the most robust democracy and freedom of expression ng ang ating bansa ay talagang napakalawak. Napakarami hong mga practitioners dyan, both in the regular media, mass media, at saka mga social media. Yusek, kaya ganito yung premise ng tanong, kasi po iba-iba at nalilito na rin yung ating mga kababayan kung paano talaga i-absorb yung information. Kasi po, alam naman nating lahat na from time to time, nagsasalita si dating Senador Trillanes at kabuntot ng mga sinasabi nga niya, portion nito na sinasabi nga niya ay
padating na dito yung ICC prosecutors, tapos sa mga sumunod na panayam, nakabuntot na rin doon yung eventually magre-request ang ICC through Interpol na arestuhin ito mga personality na ito, no? So ang nagiging pananaw o pagtingin tuloy ng ibang mga kababayan natin, eto na ba talaga? Eto na ba talaga? So parang kumbaga sa Yusek, kailangan talaga na maintindihan yung proseso, ano po? Tama po. At gaya ng sinabi ng ating Secretary Boying Remulla, ay masinsinang pag-aaral naman ang gagawin ng ating Department of Justice at lahat ng mga legal minds, legal agencies, law enforcement and legal agencies ng ating gobyerno para pag-aralan kung ano yung mga hakbang na gagawin kung dumating sa punto na yan. Sa ngayon kasi, all of these are speculations eh. Ang meron lang, kasi nakita ko mismo yan eh, nag-refer ng Department of Foreign Affairs sa amin, yung request ng ICC mismo para mag-interview ng mga certain personalities. Pero yan po ay pinadaan nila sa diplomatic channel. Hindi na tayo miyembro ng Rome Statute eh. So, walang saysay talaga yun kung sa tingin namin kasi nga they are trying to approach it by way of the Rome Statute na hindi na tayo obligated under any treaty obligation. Ayun. So malinaw yun guys ha. Yung sabi ni Undersecretary Raul Vasquez na pwedeng pumasok dito sa Pilipinas ang Interpol, okay lang, walang problema yun. Kahit ang ICC pwedeng pumasok dito Basta wag lang silang gagawa ng mga illegal acts. Yung mga illegal acts na sinasabi ni Secretary Yusek Raul Vasquez, yung sinasabi nilang mag-aresto, yun ang hindi pwede, no? Kasi walang karapatan ang mga taga-ibang bansa na pumunta rito sa Pilipinas para mang-aresto ng mga Pilipino. Kung meron mang pwedeng mang-aresto ng mga Pilipino, yung mga law enforcer natin, no? Mga police, NBI, sino pa yung mga law enforcement agency na binigyan ng karapatan para mang-aresto ng mga tao, mga Pilipino na nagkakasala sa batas. Yun po ang klaro doon. So, okay lang po. Papuntahin lang natin yung mga Interpol dito, kahit yung ICC, they can come here freely kasi sabi nga we are a free country, democratic, the most robust democratic country dito sa Asia, no? So pwede silang pumunta rito, pwede silang mag-interview, pero kung darating doon sa punto guys na manghuli sila ng tao, hindi pwede 'yon, no? Hindi pwede 'yon. So, medyo mahaba-haba pa itong proseso na ito, no? So, kailangan natin bantayan natin po ito. Ang sa akin lang po kung 'yun ang sinasabi ngayon ng Department of Justice, sana po panindigan nila yung mga sinasabi nila. Baka darating ang panahon, baka iba naman yung sasabihin nila, no? Mag-iba yung ihip ng hangin. Dahil nga dito sa tension ngayon sa politika sa pagitan ng Duterte at Marcoses, no? Mga Dutertes at saka Marcoses, guys. So, yun po ang gusto lang nating protektahan dito kung ano po yung sinasabi ng ating saligang batas. Yan na po. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.